sitwasyon ka mga futurong lideres. Bit na problema ni Shay mula pa nung kabataan niya. Bagay na batid ni Kuya kaya naman muli niya itong kinamusta. Maaari mo ba akong kwentuhan pa tungkol sa iyong mga magulang? Ano nga bang ginagawa ng iyong ina sa Hong Kong? Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho? Bilang? Ano po, nag-alaga po ng bata. Kung may mababago ka? Or kung babalikan mo yung... Ay, di syempre, Kuya, yung tatay ko. Tatay ko agad makita ko man lang. Yun lang, siguro. Gusto ko pong makilala yung tatay ko. Gusto ko pong sana na lang, kumbaga naging masaya na lang sila ni Mama, ganun. Wala kang picture ng iyong ama? Wala po. Paa lang. Paa? Eh, kasi Kuya, may nakita akong picture. Sabi sa akin ni Mama, anak, ito yung papa mo. Sabi ko, Sandy, tuwan-tuwa. Pagkita ko, paa lang pala. Pinicturean siya, nakagip lang yung paa. Sabi niya, tawag daw sa akin ay may precious, parang diamond, ganun, may angel, may princess. Sobrang love na love daw po ako. Batid ko ang iyong kagustuhan na makilala mo ang iyong ama. Opo. Nais kong ipaalam sa'yo na nahanap ko siya. Ay, Kuya naman. Ano po itsura? Kuya, hindi ako my God. Oh my God. Bad trip. Ano kayo itsura nun? Ba't naman mutla ka? Parang kang baliw. Nakilala ni Kuya Papa ko. Oh! Paano? Talaga? Oh! Seryoso po? Kuya, hindi 256 kuya sila. Sa US pa lang yun. Natatakot ako baka paano daw kung may pamilya na siya. Alam ko meron na pero okay lang. Siyempre, ang tagal na yata. 17 years na yun. Kahit balibarig ka rin ng mundo, 17 pa rin ako. Bata pa rin yun. Kaya pang ihabol. Nakikita ni Kuya Papa ko. Ha? Astig mo ba? Saan? Sa SM. Char. Hindi ko alam, pero nakita niya. Hanap ba? Kuya, ano yung tsura? Nakakainis. Ano ba yan? Bad trip naman. Sige. Sige, Kuya, usap tayo. Mula sa mga bagong kasama, nakahanap si Shay ng katulad niya ng sitwasyon. Friends, hindi mo na kilala Papa mo kahit sa picture. Kahit sa picture. Birthday na Mama ko April 4 din. Ang galing! Mama ko mga 43 na siguro. 43 mami ko. 43 mama ko. Kapatid ata kayo. Parang kayo na isa ng nanay namin. Dapat tawag po sa kanya dahil. Ay, ayoko, hindi ako sanay. Sabihin ko, sir. Siyempre, hindi ko naman siya kilala, di ba? Oo nga. Sir, Mr. Long. Hello po, sir. It's been 17 years now and I'm still hoping to see you. If there's a chance, if you know where I am, or if you can tell me where you are. I just want to see if it's okay, but if it's not, can you send a picture lang? No, but I really want to see you just for a day. I think, I don't know. I don't know. Basta I want to see you lang. At kaninang hapon, muling binalikan ni Kuya si Shay. Sinabi ko sa iyo na babalikan kita sa huling usapan natin kagabi. Apo. Gusto kong ipaalam sa iyo Apo. na nakipag-ugnayan ako sa iyong ama. Apo. So, bibigyan natin siya ng pagkakataon Apo. hanggang bukas ng hating gabi Apo. para tugunan ang pakiusap mo. Kung gusto niya, okay. Kung ayaw niya, okay lang. Kuya, kinakabahan ako. Pagkagising ko po, magpe-prepare agad ako. Kahit na hindi dumating. Saan nga kaya hahantong ang paghahanap ni Shay sa kanyang ama? Susunod, sino nga kaya sa teen housemates ang papatawan ng forced eviction?
Kinagabihan sina Ivan at Patrick na pag-usapan ang bago nilang tirahan. Like it here? Villa? Yeah. Pero, like, doesn't feel like home. Doesn't feel like... Are you comfortable yet? Not yet. Not yet, ha? Hindi rin. Ako din. Parang awkward pa na. Kung nag-alinlangan si Patrick, malakas naman ang loob ni Islav na kumprontahin si Trisha. Pero ba't ka nandun sa kwarto kanina? Naglabas ka ng sakit ng loob kaya, no? Angelo? Sa akin na naman. Ano siya? Nandito ka. Naglagot ko. Ha? Naglagot ko, gibara-bara na pagkwatong isa. Pati kay Kuya Joe, kabalo man siya. Wala eh, bata pa talaga. Bihisan mo ko, ayusan mo ko. Mukha akong Kao. mukha akong matanda. Over. Mukha akong matanda. Pero, sa aking loob, bata pa talaga ako. Oo naman. Napakaraming malalaking kaganapan na nga ang dumating sa unang araw pa lang ng mga teen housemates na magkakasama sa isang bahay. Pero saan nga kaya hahantong ang mga bago at samot-saring kwento at issue ng bagong samahan? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Samantala, kanina nga po ay nagpahiwatig na si Shay na gusto niyang makita ang kanyang ama. Kaya naman pinagbigyan siya ni Kuya na mag-iwan ng mensahe para dito. At nais lamang po naming linawin na bagamat nakilala na ni Kuya ang ama ni Shay, nirerespeto po namin ang kanyang pribadong buhay. Kaya naman binibigyan siya ni Kuya ng pagkakataon na lumapit at makipag-ugnayan sa kanyang anak na si Shay hanggang bukas ng hating gabi. Pero kung may pag-asa nga si Shay na makita ang kanyang ama, mukhang mawawala naman ang pag-asa ang isang housemate dahil sa isang napakalaking violation na kanyang nagawa. Narito panoorin yung lahat. Meron tayong importanteng pag-uusapan, Joe. Isang bagay na hindi mo maaaring kwento sa mga kasamahan mo. Okay po. Meron akong gustong ipapanood sa'yo, Joe. Apo. Paano to? Oy! Tay! Susubukan tayo sa tatay ko. Sige. Pag ako hindi demonyo eh. Stop. Kay Kuya. Joke lang. Kuya! Sige, huwag mo mukha. Tutuloy ko to. Anong nakita mo, Joe? Parang nagbanta po si Eslav po. Ganyan po. Yung nainis po siya. Hindi po maganda po. Sa nakita ko po. Anong masasabi mo? Hindi po maganda po. Kasi po kuya parang yung kutsilyo po di ba po parang hindi naman po joke yun. Ganun po. Tapos kung sa akin po, parang half mint po yung Hindi ko po alam kuya kasi. Pero sa napanood ko po kuya, parang medyo na rin eh. Parang may inis na rin talagang hindi po 100% joke para po sa akin. Joe, gusto kong ipaalam sa'yo at ikaw lang ang makakalam Apo. na si Eslav Apo. ay papatawan ko ng forced eviction. Di man sinasadya, malinaw na nakasaad sa rulebook na hindi pinahihintulutan ni Kuya ang anumang form of violence sa loob ng kanyang bahay. At dahil sa dahilang ito ay nais po namin ipaalam sa inyong lahat na tinatanggal na si Islav sa listahan ng mga nominado dahil siya po ay papatawadan ng forced eviction. Kung paano at kailan, yan po ang ating papakaabangan. Pero nais lamang po namin linawin na tuloy-tuloy pa rin po ang botohan para sa mga nominadong sina Trisha, Yen at Becca. Samantala, bukod naman sa forced eviction ni Islav, may isa pang balita si Kuya. At ito nga ay may kinalaman sa naiwan at bakanteng apartment house. Para sa isang patikim, narito panoorin yung lahat. Ngayong magkakasama na ang teen housemates, ang apartment bakante na. Kaya ang announcement ni Kuya, wanted bed spacers. Sino-sino ang magiging bed spacers ni Kuya? At paano sila makakaapekto sa buhay ng teen housemates? Ito ang panibagong clash na